bahagi talaga ng pag-aaral si Satanas. Ganun din yung hell. Mahalagang maalaman para maalarma tayo ano yung hell na yan. Okay. Medyo malawak ang hell. No? Kaya ihanda lang natin mga Bible natin. Pero lilinawin niya ng salita ng Diyos. Sige po, tayo muna ay manalangin. Ama naming Diyos, salamat puli sa iyong kabutihan, nakarating kaming payapa sa iyong mga lingkod at sa aming pag-aaral tungkol sa hell. Maawa kapo't mahabag na kami po ay una po ay iligtas sa hell na ito. At kahit po ayaw naming pumunta rito, ito'y bahagi ng katotohanan na kinakailangan malaman ng iyong mga lingkod. Pang kami po'y matakot, at ganoon din maibahagi sa mga taong kinaukulan at sa aming pag-aaral nawa kami gabayan. Salamat uli ng marami sa malayang oras na aming taglay sa tahanang nagpatuloy sa amin. Sa iyo kami mahabi ng lahat, O Diyos. Nihiling ng iyong mahalagang basbas pagtuturo ng iyong banal na Espiritu sa amin. Ang iyong salita ang maging basihan ng lahat ng pag-aaral. Lahat ay dalangin at pasalamat, O Diyos, sa pangalan po ng aming Panginoong Sus. Una po, tayo mapalad sa New Testament kasi ang hell noong Old Testament ay alam nilang meron. Pero yan ay gray, malabo sa kanila noong araw yan. Hindi katulad sa New Testament, pinalinaw yan ng ating Panginoong Sokristo. Kasi siya mismo ang nagturo tungkol dyan, ang Panginoong Sokristo mismo, nung siya bumaba at nung siya nangaral sa kanyang mga alagad. Okay? Una, lilinawin natin bakit sa Old Testament ay medyo malabo ang hell. Hindi naman malabo. Kasi makikita nyo, wicked, parehong pumupunta ng hell. At mahalaga din na kukunin natin ang Hebrew word niya sa Old Testament at kukunin natin ang katumbas sa New Testament na Greek. Napakahalaga noon. Tingnan muna natin, no? Ang mga wicked pupunta sa hell. Tingnan natin in the book of Psalm chapter 9, no? Ang mga wicked ay sinabi ng Bible na pupunta ng hell. Kukunin natin ang Hebrew word niya, Hebrews 9:17. Sabi sa 9:17, the wicked shall be turned into hell. Ang hell, ang Hebrew word niya po ay Sheol. Ang spelling ay S-H-E-O-L. Sheol. Yan ang Hebrew word niya ng hell. Kaya sinasabi ko sa inyong mahalagang alam natin yung Hebrew. Kasi yung Sheol, sometimes tinatranslate na hindi hell. Grave ang translation. Pero ang Hebrew ay Sheol din. Kasi masyadong malayo, di ba, yung grave sa hell. Di ba, masyadong malayo eh. Grave libingan lang yun eh. Yung hell ay talagang iba yun eh. Pero ganun po ang pagka-translate, no? Kaya ang Hebrew word nito ay Sheol, the wicked shall be turned into hell, and all the nations. Kasi mo may mga bansa talagang hindi naniniwala sa Diyos. Kahit kasing laki ng China yan, kahit kasing laki ng Russia, they shall be turned into hell. The nations that forget God. So nakita po natin, Sheol means world of the dead. Yan ang meaning ng Sheol. Diyan ang puntahan ng mga patay. Kaya noong araw, hindi na di-distinguish, wicked pupunta ng Sheol. No? Tingnan pa natin ang iba pang pupunta sa Sheol. In the book of Proverbs, ng hell, book of Proverbs, chapter 5, ito, mga masasamang babae. No? Ang masasamang babae, kung tawagin natin sa ating kapanahunan, ay prostitute sa Proverbs chapter 5 verse 3. For the lips of a strange woman, yan strange woman, prostitute yan, drop as an honeycomb, and her mouth is smoother than oil. But her end is bitter as wormwood, sharp as a two-edged sword. Her feet go down to death, her steps take hold on hell. Taga-impyerno yung mga yan. Okay? Yan po yung prostitute.
na mga babae. Tingnan pa po natin sa Proverbs chapter 7. Proverbs 7 naman, no? Verse number sa 7 verse number 26, no? Sabi sa verse number 26, eh, ano pa rin to, ito yung mga masasamang babae, sabi sa 26, for she hath cast down many wounded. Marami na siyang pinabagsak ng mga wounded, yea, many strong men. Example, si Solomon, si Samson, mga example yan, no? Have been slain by her. Her house is the way to hell. Kita niya, no? Kanyang bahay ay way to hell, Sheol, ang Hebrew, going down to the chambers of death. So nakita natin, yan yung mga uri ng mga tao, yung mga wicked, masasamang babae. Ito pa, pag ang bata hindi naturuan ng tama, yan sila pupunta. Tingnan natin sa book of Proverbs pa rin, verse number 23, chapter 23, Proverbs 23, in verse number 13, 23:13. Kaya may dapat gawin ng magulang, para mailigtas sa hell ang mga bata. Proverbs 23:13, withhold not correction from the child. Ito yung child, no? Kaya mali yung hindi ro papaluin ng bata. Hindi pwede. Ang mali, yung abuse, child abuse. Pero yung pagpalong correction, bay tama yun. Hindi mo pwedeng tanggalin yun. Diba? For if thou beatest him with a rod, kaya ang tawag dyan ni rod of correction, he shall not die. Hindi mamatay. Lang naman bata, dos por dos ang gamitin mo. Ba hindi na, ano yun? Iba naman yun, di ba? Rod of correction. Like for example, na maliliit pa yung mga anak ko, ngayon nga, hindi ko na pinapalo, lalaki na, malaki pa sa akin eh. Meron akong rod of correction. May talagang nakaletra yun. Rod of correction. Alam nila yan, pag kami kasalanan sila, yun ay ipapamalo ko sa kanila sa puwet. Minsan nawawala eh. Nasaan nyo? Sino nagtago? Yung nagtago, doble palo. Minsan nawawala eh. Rod of correction yun. Sabi sa 14, thou shalt beat him with a rod. Bata daw. And shalt deliver his soul from hell. Kita niyo? Kita niyo yung mga batang hindi pinalo. Diba? Ang sama ng ugali. Yung makikita mo yan sa mga mall, pag hindi nasunod ng magulang, naglulupasay. Diba? Kahit nasa mall, nakakahiya. No, sa bangko. Nako. Pag nakikita ko, hindi masaway ng magulang. Diba? Hindi yan pinalo ng bata. Hindi niya alam ang mali. Sa kanya, lahat tama. At pag sinaway mo siya, nagagalit siya. Baliktad na. No? Ang sumusunod sa kanya, yung magulang. Paglaki niyan, lagot ka riyan. Ikaw ang pasusunod rin yan. Kaya habang bata, yan pinapalo yan. Tama. No? I-deliver mo ang kanyang kaluluwa from hell. Maigi na lang, diba, nagpasa na tayo ng batas noon, ang promotor ay si Hontiveros, kaya tawag ko si Hontivirus si Hontiveros, na bawal paluin ng bata, kinopya niya sa Amerika. Kaya kita mo mga bata sa Amerika, sa salbahe. Gusto niya gawin dito yun, hindi siya nagbabasa ng Bible. Pagdating kay President Duterte, hindi niya pinirmahan. Kaya ang presidente natin, alam nyo kahit paano guided yan. Hindi niya pinirmahan. Kasi alam nyo kung bakit, no? Nasabi niya, sa karanasan niya, siya raw pasaway ng anak. Pero kung hindi siya pinalo ng kanyang magulang, lalo siyang pasaway. Kaya sabi niya, hindi ko pipirmahan yan. Dapat lang paluin ng bata. Okay, tama yan, no? Diba? Yung presidente natin, hindi pinirmahan yan. Para ding divorce nung araw. Na pinapasa ni Pantaleon Alvarez, siya nasipa. Di ba? Kaya mapalad pa tayo, yung mga sisira ng moral ng mga bata, hindi pa tayo pumapasok doon. Kasi pag ibinawal mo na ang pagtalo sa bata,
masamang generation ang susunod. Mga hindi pinalo. Sa Amerika ho, no, ayon sa mga kakilala kong galing doon, pag bata po ang tumawag sa 911, bata, wala pang 5 minutes, andyan na ang pulis. At pag tinanong yung bata, kung sinaktan siya ng magulang, pupusasan ka na. Huli ka, kukulong ka. Tapos, alam niyo po ang ginagawa ng mga bata, kung mga salbahe, di pinupusasan ng magulang, kukulong. Ano sabi ng bata? Sa Tagalog dati, puti na. Sipin mo yan, no? Kasi sinaktan mo siya. Oh. Isipin mo yan. Di ba? Parang kung sa atin kasi hindi tayo nasanay sa ganun eh. Pag dito mo ginawa yan, napakasamang henerasyon yan. Kaya sasama ng bata sa Amerika, di ba ang dami-dami yung elementary school, may dalang baril. Di ba? Ilan ang nabaril ng bata? Oh, edad di 12, edad di 13. Isipin mo yan, may baril. Ilan ang nabaril niya? Oh, isipin mo yan. Yan ang resulta niya. Kita niyo? Kasi naalala ko nung araw eh. No, alam ni Sister Santa yan, di ba? Mga magulang natin. Pag tinitigan ka, di ba? Takot na, titig lang yun. Oh, si tatay, si nanay, alam na yung galit na. Eh ngayon po eh, luwa na mata ng magulang. Sasabihin ng bata, bakit? Anong problema? Kita nyo no? Wala kayong kaibahan, no? Eh, tapos aalisin mo yung pagpalo sa bata, ay lagot ka na. Nakita nyo, kaya napakahalaga niya. Okay? Another, sino pa pupunta sa hell? Siyempre si Satanas. No? Nung si Satanas ay nagrebelde sa Diyos, sinabi na talaga siya, diyan ang destiny niya. Tingnan natin sa Book of Isaiah. Book of Isaiah. Siya talaga ang promotor na pupunta diyan. Chapter 14. Isaiah 14 from verse number 12. Okay. Ang original na pangalan ni Satanas ay Lucifer. Wala namang nilalang na Satanas ang Panginoon. Ang nilalang ng Diyos ay Lucifer na naging Satanas. Maaring tanungin nyo, ba't siya naging Satanas? No, from Lucifer. Medyo malalim na pag-aaral. Pag-aaralan din natin yan someday. Pero ito yan. Verse 12. Isaiah 14:12. How art thou fallen from heaven, O Lucifer, son of the morning? Kita mo ang pangalan niya, son of the morning siya. How art thou cut down to the ground, which didst weaken the nations? Kaya siya yung nagpapasama ng mga nations, si Satanas. No? 13, ito ang mga kasalanan niya. 5 ay ako. Kaya yung si ako, satanic yan. Yung puro ako, si Satanas ang promotor niya. Ito ang kasalanan niya sa 13. For thou hast said in thine heart, I will ascend into heaven. Puro ay yan. I will exalt my throne above the stars of God. I will sit upon the mount of the congregation in the sides of the north. I will ascend above the heights of the clouds. Yung panglima, I will be like the Most High. Kita nyo, puro ay yan. 5 ay yan. No? Yan ang kasalanan ni Satanas. Kaya, pinarusahan siya ng Panginoon. Sabi sa kanya, yet thou shalt be brought down to hell. Hell, Sheol. Yan ang destiny niya, hell. To the sides of the pit. May judgment na agad siya sa Diyos, doon siya pupunta. Kaya yung mga taong pupunta sa hell, makakasama nila si Satanas. Makikilala nila sa Satanas, no? Personal. Pagkaka-fellowship sila. So wala namang problema, mga wicked, masamang babae, masamang mga bata, mga anak, Satanas pupunta ng hell. Pero dito kayo magtataka sa Old Testament. Pati saints ay pupunta ng Sheol. Kaya, siyempre, kung Old Testament saints tayo, why? Ang mga tanong natin, why? Kaya nung bumaba ang Panginoon, kinlir niya, bakit parehong pumupunta ng Sheol. Tingnan natin ang mga saints, no? Si Jacob, Genesis 37, si Jacob,
Ito po yung noong si Joseph, no, ay ipagbili ng kanyang mga kapatid at nagsinungaling ang mga kapatid niya kay Jacob, sabi nilapa ng beast. Sinabi nila patayin na si Joseph. No, yung pala pinagbili nila. Tingnan natin sa Genesis chapter 37, ito ang naging reaksyon ni Jacob. 37 verse number 34. Sabi ni Jacob, and Jacob rent his clothes and put sackcloth upon his loins and mourned for his son many days. Si Joseph ang iniiyakan niya kasi akala niya patay na si Joseph. And all his sons and all his daughters rose up to comfort him. But he refused to be comforted, and he said, for I will go down into the grave. Yung grave po, Sheol yan. Kaya sabi ko nga sa inyo, ang translation minsan ay grave. No? Kaya sabi niya, I will go down into the grave unto my son mourning. Kasi namatay, ang akala niya rin, patay na si Joseph. At magkikita sila doon sa grave na Sheol, na ang ibang translation nga ay hell. Sige, doon din sila pupunta sa Sheol din. Thus his father wept for him, kasi akala niya nga patay na si Joseph. Sabi niya, magkikita kami doon sa Sheol. No? Ay mga anak ng Diyos yan, mga lingkod ng Panginoon yan. Kita niyo, pupunta ng Sheol. Malalaman natin mamaya kung ano ang pagkakaiba ng pagpunta ng matuwid sa hindi matuwid from sa Sheol. Tingnan natin si Job, no? Lingkod din ng Panginoon. The book of Job, in the book of Job, verse number 14, chapter 14, sorry, 14:13. Job 14:13. Sabi ni Job, O that thou wouldest hide me in the grave. Sheol ang grave. Sheol ang binabanggit ni Job. That thou wouldest keep me secret until thy wrath be past. Kaya alam ni Jacob at alam ni Job na pupunta sila ng Sheol. That thou wouldest appoint me a set time. Pero may binabanggit si Job na set time. Ano yung set time na yun? And remember me. Kahit sila'y nasa Sheol, may set time na kukunin sila ng Diyos doon. May set time. And remember me. Hindi sila lifetime na naroon. Makikita natin mamaya kung ano yun. Okay. Verse number 14. If a man die, shall he live again? All the days of my appointed time will I wait till my change come. Kita niya? Nag-iintay siya doon sa Sheol till my change come. Yung change na yun, resurrection yun. Kaya kahit sa Old Testament, alam nila ang tungkol sa resurrection, the change. No? So, isa pa, si King David, sa book of Psalm naman, Psalm chapter 49, Psalm 49, ito, mahalaga itong 49, Psalm 49, saka verse number 15, 49:15. Ang book of Psalm na ito ay sinulat ni Korah, hindi ito si David, no? Mga sons ni Korah ito. Okay. 49 verse number 15, sabi po sa 15, but God will redeem my soul. Although pupunta sila from the power of the grave, the power of the Sheol, alam nilang pupunta sila doon, pero i-redeem sila doon. Hindi sila lifetime na naroon. Kapareho din ni Job, may set time. For he shall receive me. Si David naman, sa Psalm 16, ito naman yung gagamitin natin katumbas sa New Testament. Psalm 16, the book of Psalm 16, verse number 10. Ang sumulat ng Psalm 16 ay si David. No? Sa verse number 1, the Miktam of David. Pagdating sa verse number 16:10, verse 16:10, sabi ni David, for thou wilt not leave my soul in hell. Although pupunta siya ng hell, pero hindi siya hahayaang doon, live, hindi siya iiwan doon. Yung hell ay Sheol. Thou wilt not leave my soul in hell, neither wilt thou suffer thine Holy One to see corruption. So nakita natin, both saints and wicked sa Old Testament pumupunta ng hell. Itong verse na ito, Psalm 16:10, gagamitin to ng Panginoon.
yung Psalm 16:10. No? Sa New Testament, i-quote to at malalaman natin ano, kasi yung hell dito, Sheol, in Hebrew. Sa New Testament, pag ginamit yan, siyempre, iba na, hindi na Hebrew. Greek na. Greek ang New Testament eh. Tingnan natin ang pagkabanggit dyan sa Book of Acts chapter 2. Sa Book of Acts chapter 2. Nung nangaral si Peter sa Acts chapter 2, ginamit niya yan. No? Yung Psalm 16:10. Acts chapter 2 verse number 27. Acts 2:27. Yan na. Nung nangaral dito si Peter 2:27, sabi na, because thou wilt not leave my soul in hell. Quotation yan sa Psalm 16:10. Neither will thou suffer thine holy one to see corruption. Ang hell dito ay Hades in Greek. So, ibig sabihin, yung Sheol ng Old Testament at Hades ng New Testament ay pareho. Pareho yan kasi the same verse yan eh. Tanyo, kinote yan ni Apostle Peter sa kanyang pangangaral. Now Hades na ngayon. Diyan pa rin sa Acts chapter 2, verse number 31. In verse number 31, he, seeing this before, spake of the resurrection of Christ, tungkol yan kay Kristo eh, that his soul, yung soul daw ni Kristo, was not left in hell. Hades na naman. Kasi si Kristo ipupunta rin dyan sa Sheol na yan. Sa Old Testament na ngayon ni Hades na. No? Si Christ naman, pag nag-resurrect siya, spake of the resurrection of Christ that his soul, ang soul ni Kristo, was not left in hell. Neither his flesh did see corruption. Nakita niya, no? So, yung Sheol ng Old Testament ay Hades ng New Testament. Okay? Ang Sheol ay malaki. Gusto nyo makita kung gaano kalaki ang Sheol? Natin. Kaya diba nabanggit ko sa inyo, ang langit may sukat eh. Yung New Jerusalem, may sukat yun eh. Tingnan natin yung impyerno kung ano sukat naman niya. Balik tayo ng konti sa Isaiah. Isaiah chapter 5. Isaiah 5 verse number 14. Sabi sa 5:14, therefore hell, Sheol, hell hath enlarged herself, o pinalaki, and opened her mouth without measure. Walang sukat ang hell. Sa laki kasi ang daming pupunta riyan. Nakita niya, no? Nation. Mas marami kasi nations yan eh. All the nations that forget God, no? Without measure, and their glory, and their multitude, kita yung multitude, no? And their pomp, and he that rejoiceth shall descend into it. At ang direction lagi ng hell ay descend pababa. Kaya di ba may mga nagsasabing ang hell daw ay nasa ilalim ng lupa. Minsan tinatanong ako, sabi ko, ewan ko, di pa naman ako nakarating doon. Although, ang direction talaga ay descend, hindi ascend eh. Ang ascend langit eh. Ito ang direction niya, descend, no? Pababa siya. Okay? So, maliwanag. Ang Sheol ng Old Testament, sa New Testament, siya po ay Hades. Pupunta doon ng wicked, pupunta rin doon ang mga saints. Now, ang Hades na yan, na pinupuntaan ng wicked at ng saints, nung nangaral ang Panginoon, niliwanag niya yan. Niliwanag niya. Kaya, malinaw pa yan sa sikat ng araw sa New Testament. No, yung Hades na yan. Luke chapter 16. Nangaral ang Panginoon sa Luke 16. In Luke 16, mula verse number 19. Ito na. Itong istoryang ito tungkol kay Lazarus at ng rich man, mag-iingat kayo dito kasi alam niyo kung bakit. Itinuturo ito ng saksi ni Jehovah na parable. Parable daw to. Kasi hindi sila naniniwala sa literal hell, ang saksi. Hindi sila naniniwala dyan. Hindi totoo yan. Hindi parable ang Luke 16:19. Kasi may pangalan. Sa parable, walang pangalan. Pag parable, laging liken unto, nihalin tulad, at walang binabanggit na pangalan. Like a man. No? Ganyan ang mga parable. Like a merchant man, ganun ang parable. No?
The kingdom of heaven is likened unto, ganyan. Ito'y may pangalan. Andito ang pangalan ni Lazarus, andito ang pangalan ni Abraham. Hindi po ito parable. Ito'y totoong story na nangyari sa Old Testament para linawin ng Panginoon ano yung Sheol na ngayon ay Hades sa Greek. Ito yun, Luke chapter 16 verse 19. There was a rich man, a certain rich man, which was clothed in purple. Hindi nyo na po na, nung araw, pag ikay mayaman, ang damit ay purple. Ngayon, army. Ngayon, maraming purple sa ukay-ukay. Kahit sino makakabili. Nung araw talaga, pang mayaman yung kulay na yan. Rich man, which was clothed in purple and fine linen, and fared sumptuously every day. Nabubuhay siya ng sagana, mayaman. And there was a certain beggar named Lazarus. Liwanag, may pangalan. Dito parable. This is a true Old Testament story. Which was laid at his gate. Pulubi siya, full of sores. Sugat. And desiring to be fed with the crumbs, siya doon sa mga mumo na nalalaglag sa table, which fell from the rich man's table. Moreover, the dogs came and licked his sores. Nakikipag-agawan pa siya doon sa aso. Yung namang aso, ang hinihimod, hindi yung laglag na mumo, hinihimod naman yung sugat niya. Ginagawan dessert. Istorya, kawawa si Lazarus, yan ang istorya nito. Yan, sabi sa 22, and it came to pass that the beggar died. Ito niya, si Lazarus ay namatay. Natural, inilibing ang body niya. At nung ilibing si Lazarus, siyempre, yan ni beggar lang. Baka walang kwentang ilibing niya. Baka binalot na lang ng kung ano yan at ibinaon na lang kung saan. Dahil yan ni beggar eh. Hindi siya kilalang tao. That he died. Tingnan natin. And was carried. Ano yung kinerid? By the angels into Abraham's bosom. Kasi yung body niya, ililibing. Ang kinerid sa Abraham's bosom, yung dinala ng angel, soul niya yun, kaluluwa niya yun. Natin, Ang katawan niya ililibing, ang kaluluwa niya ay dinala sa Abraham's bosom, sa sinapupunan ni Abraham. At tingnan nyo, inihatid siya ng anghel. Kaya pag mananampalataya, iginagayad ng angel. Yan ang papel ng angel, to minister, maglingkod sa mga sa mga tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Nasa Hebrews chapter 1 verse 13 and 14. Yan ang papel ng mga angels. Kaya katulad ng ginawa kay Lazarus, inihatid siya ng angel. Siyempre, hindi naman alam ni Lazarus paano papunta doon sa Abraham's bosom. At ano yung Abraham's bosom? Tingnan natin. The rich man also died and was buried. Nilibing din. Siyempre, maganda libing nito. Mayaman to eh. Kumbaga sa ating panahon, baka ang musikero nito baka 10. Diba? At maganda ang sasakyan. Diba, no? Sa memorial nilibing. Pero, miski anong rangya ng iyong libing, tingnan natin, kaya bang palitan ang kanyang destiny? Ang pupuntahan niya? Mayaman siya. Di mayaman siya. Nilibing siya. Yun nga lang kaparehuhan. Mayaman at mahirap, pareho nililibing, pareho namamatay. Kasi pagdating sa kamatayan, walang may kapangyarihan dyan. Pare-parehas lang yan. Pagdating sa verse number 24 o 23, and in hell, yun na, Hades. Napunta doon yung mayaman, pero doon sa Hades, he lift up his eyes, and being in torments, at yung mayaman ay nasa torment, pinahirapan siya. And nakita niya si Lazarus sa Hades. So, ito na yung sagot natin kanina, Bakit pareho? Yung Sheol, na ngayon ni Hades, pumupunta ang masama kasi Old Testament story to. Sakop to ng Old Testament. Pumunta doon yung mayaman, yung wicked. Pumunta doon si Lazarus, na ngayon ni Hades. Pareho silang pumunta roon. Nagkita sila sa Hades eh. Kaya lang hindi sila magkasama. Merong compartment
Hindi sila magkasama. Ayan, nagkita sila doon, no? And sit Abraham afar off and Lazarus. Si Abraham at si Lazarus magkasama in his bosom. Ito na ngayon. Hindi nyo mapupuna. Yung mayaman, inilibing, buried sa dulo ng verse 24. Pero kita nyo, nakakakita siya. He lift up his eyes and sit, nakita niya. Nakakakilala siya. Memory. Kita niya, no? Alam niyo po, mga kapatid, habang tayo buhay, yan, mata natin, sundutin mo, yan, kurutin mo. Pero pag yan namatay ka na, naghihiwalay yung katawan at kaluluwa, pag naghiwalay yan, wala na tong silbi. Ang talagang nakakakita at nakakaramdam, yung kaluluwang umaalis. Kita mo, yung katawan ng mayaman, nilibing na. Pero pagdating doon sa Hades, nakakakilala siya. Yun ang talagang may pagkaunawa, yun talaga. No? Yung kaluluwa. Yung katawan, wala na yun, lalagyan lang yun. No? Lalagyan lang yung katawan. Kaya sabi ng Panginoon, huwag kayong matakot, no? Sa pumapatay ng katawan at hindi kayang makapatay sa kaluluwa. No? Ang katakutan yung kayang pumatay, boss. Diyos lang makakagawa nun. No? Ito na yun. So, ang kaluluwa niya, nakilala niya si Lazarus at si Abraham magkasama. 24. And he cried. Kita niyo. Meron siyang pakiramdam. And said, nakikipag-usap siya, Father Abraham. Ba't tawag niya Father Abraham? Kasi puro Hudyo sila. Kaya Jewish story to eh. No? Pareho silang anak ni Abraham. No? By nation. No? Pareho silang Hudyo. Sabi niya kay Abraham, have mercy on me and send Lazarus that he may dip the tip of his finger in water and cool my tongue, for I am tormented in this flame. So, magkaiba. Si Abraham at si Lazarus nasa lugar ng comfort. Yung rich man nasa lugar ng torment. Pinalilipat si Lazarus para patakan lang ang dila niya ng kahit isang patak na tubig kasi naiinitan siya doon, mainit. Walang aircon. Okay? 25. But Abraham said, Son. Kita sagot ni Abraham sa kanya, Son, anak. Kasi si Abraham ang ama ng lahat ng Hudyo. Sa kanya nagmula yan. Remember that thou in thy lifetime receivest thy good things, and likewise Lazarus evil things. Sinasabing evil things, yung kahirapan ni Lazarus. But now he is comforted. And thou art tormented. Magkaiba. Although parehong pumunta ng Sheol, na ngayon ni Hades, pero magkaiba, no? Yung mga masasama sa Old Testament, yung mga prostitute, yung masasamang bata, pupunta yan kapareho ng pinuntahan ng rich man. Pero si Job, si Jacob, si David, ay kapareho ng pinuntahan ni Abraham. No? Magkabukod pala, hindi magkasama, although iisang lugar. Parang iisang compound, magkakaiba ng bahay. Isang compound, may bahay dito, may bahay dito, may bahay. Although isang compound. Ang isang compound doon, itatawag natin Sheol. So magkaiba sila ng compartment. 26. And beside all this, sabi ni Abraham, between us, okay, and you, there is a great gulf fixed. May bangin. No? Yun ang humihiwalay sa kanila, yung malaking bangin. Na ang purpose ng bangin na yun, so that they which would pass from thence to you cannot. Kaya hindi pwedeng lumipat. No transfer. So magkabukod. Bagaman parehong bahagi ng Sheol yung pinuntahan nila. Nakita niyo, na? O, yun ang kaibahan. Sheol sa Old Testament, na ni Hades, yung pala, niliwanag ng Panginoon na nasa magkabukod na lugar. Kaya hindi totoo yung, ano matawag natin dito, purgatorio. Nasa gitna bangin eh. Sa purgatorio daw, gitna ng langit, gitna ng impyerno. Walang ganon. may pagkakataon daw makapunta ng langit. Ay, hindi totoo. Pananakot lang ng mga pari yun. Para kahit patay ka na, pagkakwartahan kasi kahit patay na, pamimisahan pa. At may special, may regular.
Yes, pagka regular, mabagal ang usod mo papuntang langit. Hindi agad diretso lang. Hindi pag special, mabilis 'yon. Mabilis daw ang ano noon. Expressway. Kasi mahal ang bayad sa special. Aba, totoo 'yun. Aba, alam mo ba? Siyempre, langit eh. Hmm. Special 'yun eh. Saka pagka special, ang wisik noon, madami. Pagka regular, isang ganyan lang yun. Regular lang. Regular lang ang bayad. Kaya kita nyo, pag nagbabasa ka ng Bible, nakala na inaiiwas ka sa error. No? Walang ganon. No? Ang pangitan ay bangin. Walang pwedeng lumipat. Neither can they pass to us that would come from them. So, although nasa isang compound sila, may compartment na bukod. Merong place of torment, merong Abraham's bosom. No? Ang place of torment ay pinahihirapan, sa Abraham's bosom ay kino-comfort, magkaiba, no? Ngayon, nakakabalik ba ang patay? Katulad ng mga sabi-sabi, amoy kandila pag may namatay. Diba? Namatay si tatay. Naku, amoy kandila, si tatay yun. Paro-paro. May paru-paro, itim. Oh. Ganon-ganon, ha? Dito makikita natin kung nakakabalik ang patay. Tingnan, ano sabi rito? Humiling pa ng request yung mayaman. Sabi kasi ng mayaman, palipatin si Lazarus, hindi pala pwede. Humingi pa siya ng isang request. Sabi niya sa 27, then he said, I pray thee therefore, Father Abraham nila, that thou wouldest send him to my father's house. Pabalikin daw si Lazarus sa lupa. Anong purpose? For I have 5 brethren, may 5 pa siyang kapatid, no? That he may testify unto them, lest they also come into this place of torment. Pag hindi nasabihan yung 5 kapatid, magsasama-sama sila pag namatay doon. Ang concern nitong mayaman, hindi baling siya na lang ang napunta ng Hades. Huwag na lang yung kanyang 5 kapatid. So gusto niyang pabalikin si Lazarus. Pwede bang bumalik? No, hindi pwede. Hindi pwede bumalik. No? Sabi ni Abraham sa verse number 29, Abraham said unto him, they have Moses and the prophets. Ano ibig sabihin ng Moses and the prophets? Yan yung Old Testament na sinulat ni Moses, saka sinulat ng mga prophets. Yan yung Bible nila, Old Testament Bible. No? Ibig sabihin, they have the Bible. Makinig sila doon sa sinasabi ng Bible na Old Testament, Moses and the prophets, they will repent. They have Moses sa verse 29. Let them hear them. Pakinggan na. Yung sinasabi ni Moses sa mga aklat niya, saka ng mga propeta. Sabi sa 30, and he said, nay, Father Abraham, but if one went unto them from the dead, they will repent. Ba, hindi totoo yun. Pagka si Lazaro ay nabuhay, pakinggan kaya, baka magtakbuhan sila. Di ba? Hindi na pakikinggan yun. Okay? Kaya hindi po pwede. Verse 31, and he said unto him, if they hear not Moses and the prophets, hindi na pakinggan si Moses at mga propeta, neither will they be persuaded though one rose from the dead. Kaya kahit pa Old Testament, ang hatol ng Panginoon, no, ang hatol ng Panginoon sa Kristo ay Bible, Old Testament. Ipakita pa natin, pag sinabing Moses and the prophets, Old Testament Bible yan. Ipakita natin. Sa Luke chapter 24, nung nabuhay na mag-uli ang Panginoong sa Kristo, at siya'y nagturo sa mga alagad, sabi niya rito, okay, Luke chapter 24, nung nabuhay siya na mag-uli at nakisama sa mga alagad, sabi sa Luke 24:44, sabi niya dito, and he said unto them, sa mga alagad niya, these are the words which I spake unto you while I was yet with you, that all things must be fulfilled which are written in the law of Moses and in the prophets and in the Psalms concerning me. Kaya pag sinabing Moses and prophets, mga kasulatan yon. Patay na si Moses, patay na ang propeta, patay na. No? Yan ang ibig sabihin doon. Mga sinulat nila, ang ibig sabihin doon. Pakinggan nila yon. Okay? Kaya ang hatol lagi ng Panginoon, yung sinulat. Maging sa New Testament naman,
Kasi nung sinusulat ito, wala pa New Testament, kaya puro Old Testament lang una. So nakita natin, niliwanag natin, na yung pinupuntahang si Sheol, na ngayon ay Hades, magkabukod pala. Although doon pareho pumupunta. Mayroong set time na yung nasa Abraham's bosom ay kukunin. Kaya sabi ni Joby, until my set time come. Kasi may promise talaga ang Panginoon na kukunin sila doon. Bakit sila nasa Abraham's bosom? Why? Bakit hindi sila dumidiretso ng langit? The answer is, hindi pa namamatay ang Panginoon. Hindi pa nababayaran ang kanilang kasalanan. Ha? Hindi pa nababayaran ang kasalanan. Hindi pa namamatay ang Panginoon. Nangangaral pa nga siya, buhay pa siya. Hindi ka pwedeng pumasok ng langit na hindi nabayaran ang kasalanan mo. Hindi pa naiwiwisik ng Panginoon yung kanyang dugo sa aktual na tabernacle sa langit na siyang tutubos talaga sa kasalanan ng tao. Kaya temporarily, andyan sila. Pag namatay ang Panginoon, yun yung set time. No? At naiwisik niya yung totoong dugo niya sa tabernacle sa langit, then and only then, pwede na silang dalhin sa langit. Yun ang set time na iniintay nila. Nakita niyo, no? That's the story. So, temporary compartment nila yan hanggang hindi pa namamatay ang Panginoong Kristo, hindi pa natutubos ang kanilang mga kasalanan. Kaya andiriyan sila. Maaring itanong nyo yun na, ba't andyan pa sila? Ba't hindi pumupunta ng langit? Talaga pong gano'n. Okay? Ngayon, meron pang isang compartment ang Hades. No? Sa pangangaral naman, kasi nakita natin yung Hades, compartment 1, place of torment, compartment 2, ay Abraham's bosom. May isa pa, nung nangaral si Apostol Pedro, tingnan natin, sa ikalawang Pedro, chapter 2, 2 Peter chapter 2, may isa pa siyang compartment. 2 Peter chapter 2, in verse number 4. Verse number 4. Sabi ni Apostle Peter, for if God spared not the angels that sin, ang sinasabi ng mga angels na nag-sin, ito yung mga fallen angels na nakisama sa tao nung panahon ni Noah, kaya sumama ang tao. Sumama ang tao. Mga fallen angels yan, nakisama sa tao, sumama ang tao, ginunang ng Panginoon ng mga tao, yung baha ni Noah. At yung mga fallen angels na yan, na nagpasama sa mga tao, ayan, may pinaglagyan ng Diyos. Spared not the angels that sinned, but cast them down to hell. Ang hell dito ay hindi na Hades. Ang hell dito ay Tartaro. Ang Tartaro ay deepest part of the Hades. No? Kung yung Hades ay may compartment 2, meron siyang compartment 3 nasa ilalim. Kulungan niya ng mga fallen angels na nagrebelde sa Diyos in the time of Noah, kaya sumama ang tao. No? Ikinulong sila doon, yung mga fallen angels na yan sa Tartaro na yon, and delivered them into chains of darkness. Madilim doon, tapos nakakadena sila to be reserved unto judgment. Irereserva sila sa judgment, yun yung hell. Napupuntahan noon na yung hell ng hell of fire and brimstone. Kasi ang hell maraming meaning. Hindi yung Hades na hell, hindi yan yung hell of fire and brimstone. Hindi yan yon. Kaiba yon. Okay? Ito naman ang hell dito ay Tartaro, no? Bahagi din lang ng Hades yan, nasa deepest part of Hades. So, yung Hades ay tatlong compartment. Abraham's bosom, place of torment, at Tartaro. Lagayan ng mga fallen angels. Yung mga nagpasama sa tao ng panahon ni Noah. Okay? Kaya ang niligtas lang noong panahon na yun, verse 5, and spared not the old world, but saved Noah. Panahon ni Noah yan eh. The 8th persons, preacher of righteousness, bringing in the flood upon the world of the ungodly. So, nakita natin. So, yun yung tatlong compartment ng Hades. Isa pa, para maliwanag. 1 Peter naman. Si Pedro pa rin ang nangangaral. Sa 1 Peter chapter 3, in verse number 18. 1 Peter 3:18. Okay. Dito, minsan, nagkakaroon ng misinterpretation. Kasi sabi sa 1 Peter 3:18, for Christ also hath once suffered for sins, the just for the unjust, that he might bring us to God, but being put to death in the
in the flesh, but quickened by the Spirit. At sabi sa verse 19, by which also he went and preached unto the spirits in prison. Ano yung spirits in prison? Yung spirits in prison, iyan din yung Tartaro na pinaglagyan ng mga fallen angels, mga evil spirit in prison. Naka-prison sila dyan. Sabi nila, ba't na-prison Panginoon dyan? Parang pamaligtas? No. The word preach means proclaim. Hindi para sila maligtas. No? So, ibig sabihin, nagpunta ang Panginoon dyan. Pupunta siya dyan. Anong purpose ba't pupunta siya dyan? Magpipreach siya dyan ng kanyang victory. No? Namatay na. At hindi ang purpose ay sila, ang purpose ng Panginoon, yung Abraham's bosom na temporary na lalagyan kasi hindi pa nga siya namamatay. Kukunin niya yan. No? Kaya siya nag-preach, hindi para maligtas yung mga spirit in prisons. No? The word proclaim means, the word preach means proclaim. Pinroclaim niya ang kanyang victory. Kasi may mga istorya dyan na kung pagaganahin natin ang ating imagination, kita nyo, nagkakatanawan si Lazaro at saka yung rich man. Walang pwedeng pumunta, walang pwedeng lumipat, Kansawan. tapos merong fallen angel sa ilalim. No? Nagkakakantsawan yan. Siyempre sa una, maganda pa ang salita ng mayaman. Pero bandang huli, ako Lazaro, sino iniintay nyo? Yung Kristo nyo, hindi na dadating nyo. Sasagot naman yung angel sa ilalim, hindi nga, talagang wala na yan. Mabubulok na tayo pare-pareho dito. May istorya dyan eh. Sabi ni Juby, there is a set time. Inaasahan niya yun eh. No? He will remember me. Aalalahanin niya ako. No? Thou wilt not leave my soul. Hindi mo iiwan ang aking kaluluwa sa Hades, sa Sheol na yan. Siyempre, yun ang pinapangako nakalagay sa kasulatan. No? Hindi kami iiwan ng Panginoon dito. No? Siyempre, magsasalita yung mga ano doon. Maniwala ka dyan. Tagal nyo na dito. Kaya nung namatay ang Panginoon, ayan, nagpunta siya, dyan sa hell na yan, nagpunta siya nag-preach siya sa spirits in prison. Anong hindi ako dadating? Eto ako. Mababasa natin mamaya, bumaba na naman siya, descend na naman siya. Diyan yung pinuntahan niyang binabaan niya. Bumaba siya, titignan natin mamaya. No? Okay. So, ayun na, 3. Yung Sheol pala, malaki. 3 ang compartment niya. Hindi iyan ang hell of fire and brimstone, yung dagat-dagatang apoy. Hindi yan yun. Hindi yan yung ibinuka ang bunganga na walang sukat. Hindi pa iyan yun. Hindi pa yan. Yung final judgment na pupuntahan ni Satanas, hindi yan. Temporary pa lang din yan. Kasi ano yan, hindi nyo napuna. Palawa kasi yan eh. Hindi nyo napunan sa pag-aaral natin. Yung Hades na yan, wala diyang uod na hindi namamatay. Wala dyan. Kasi hindi uudin yung kaluluwa. Kaluluwa yun. Yung katawan nasa nilibing paano mo uuudin yun? Pagdating na doon sa hell of fire and brimstone, na kung tawagin ay Gehenna, iba yun. May body na yon pag dinala doon. Tingnan natin yung Gehenna na yon, para makita niyo yung kaibahan ng Gehenna sa Matthew chapter 10. The book of Matthew chapter 10. Kaya kita niyo, ang daing hell, no? Dahil pala. Sa Matthew chapter 10, verse number 28. Iba rin tong hell na ito. Sabi sa verse 20, Panginoon Kristo pa rin nangangaral. Kita nyo, siya yung nagpaliwanag ng hell. Ang Panginoong Kristo, siya nangangaral dito eh. Sabi ng Panginoong Kristo, and fear not them which kill the body, but are not able to kill the soul. Hindi man namamatay ang kaluluwa eh. Hindi kayang patayin nyo, hanggang body ka lang. Di ba? But rather fear Him which is able to destroy both soul and body. Ito yung both soul and body where? In hell. Kita nyo? Yung hell dito ay Gehenna. Sa Gehenna, may soul na may body pa.
Kasi po, ang resurrection dalawa. May resurrection of the righteous, may resurrection of the wicked. Pati wicked i-resurrect. Di ba tayo pag ni-resurrect, ah, yung kaluluwa natin na napunta sa Diyos, tulad ni Lazarus, nasa Diyos ang kanyang kaluluwa. No? Tapos yung katawan niya na ilibing. Yung espiritu niya, yan sa tatlo yan eh. Body, soul, and spirit. Ang katawan niya, nilibing. Ang kaluluwa niya, nasa Hades. No? Espiritu niya, nasaan? Tingnan natin, ang espiritu ay nasa Ecclesiastes chapter Ecclesiastes chapter 12. Sa Ecclesiastes chapter 12, sa verse number, wala na po ah. Yes, 12 ba ako? Anong nakalagay na ba? Ayun, 7. Ecclesiastes 12:7. Then shall the dust return to earth. Yung katawan. Nanggaling tayo sa alabok, babalik sa alabok. As it was. And the spirit shall return unto God who gave it. Yun, nasa Diyos yung espiritu. Kaya yung si Lazarus, nang namatay siya, wala pa sa Diyos ang kaluluwa niya kasi hindi pa namamatay si Kristo, di ba? Nasa Hades. Katawan niya nasa lupa, inilibing. Ang espiritu niya nasa Diyos. Sa resurrection, pagsasamahin uli yun. That's the spirit, the soul, and the body. Yung body naman, hindi na yung dati. No? Resurrected body niyo, katulad sa Panginoon. Glorified body. Iyan uli, parang Voltes 5. Kaya lang Voltes 3 lang. That's voltage. Parang ganon, no? Pagsasamahin uli yun. Kaya may kanya-kanyang pinupuntahan yan eh. Ngayon, itong babalik na espiritu na sa Diyos, espiritu ito ng matuwid. Alam nga yung espiritu masama babalik sa Diyos. Masama ka nga eh. No? Walang babalik sa Diyos sa iyo. Kaya espiritu ito niya ng matuwid, ng mga matuwid. Espiritu ni Abraham, ni Jacob, ni Lazarus. No? Pero sa mayaman, wala yon. May susunod pa tayong mga pag-aaralan dyan. No? Pagka nag-aaral pa tayo ng maliwanag. Ang tao talaga, tricore, body, soul, and spirit. Yun yung elect. Pero pag hindi ka elect, daiko ka lang. Body and soul lang. Walang espiritu. Kasi hindi ka maboborn again kahit kailan. Kaya yung espiritu mo, hindi babalik sa Diyos kasi wala ka noon. Ya? Ang espiritu ay para sa mga elect lang. Kasi doon gagawa ang banal espiritu. The spirit itself. Romans chapter 8:16. 8:16 ba yun? The spirit itself beareth witness with our spirit. Spirit ng mga elect. Banal espiritu. That we are the children of God. Kaya pag nag-resurrect ang unrighteous, ang wicked, dalawa lang, Voltes 2 lang. Pag righteous, Voltes 3. Pag wicked, 2 lang, body and soul lang. Kaya hindi na po na sa Matthew 10:28, both soul and body. Walang spirit. No? May resurrection din ang wicked eh. Pakita natin resurrection ng wicked. Tingnan natin. Sa Ecclesiastes pa rin. Ecclesiastes chapter 12 pa rin. Kita niyo? Okay. Ecclesiastes chapter 12. Okay. In verse number wala na ko. Ito din. Remember wala ko. Ano nakalagay na ba? Wala tayo. Alam ko, Ecclesiastes yun. Wala tayo dun. Going to rain. Strong
Okay, nalito na ako. Okay. Aking outline. Lista ko ba yun? Baka revelation yun. Di ba? Daniel pala. Daniel. Ecclesiastes. Daniel 12:2. Daniel 12. Ecclesiastes ako 12. Daniel 12:2, sorry. Daniel 12:2, sabi sa Daniel 12:2. And many of them that sleep in the dust of the earth shall awake. Resurrection to eh. Some to everlasting life, and some to shame and everlasting contempt. Yung isa, everlasting life, yun yung mga saints. Shame and everlasting contempt, ba ito yung mga wicked. Parehong ire-resurrect yan. Nakita niya na? Yun nga lang, ang timetable hindi pareho, magkaiba. Binanggit din ng Panginoon ang resurrection na yan sa John chapter 5 nung nangangaral ang Panginoon. Finalo up niya yan sa John chapter 5 in verse number 28. John 5:28. Marvel not at this, for the hours coming in the which all that are in the graves shall hear his voice, and shall comfort they that have done good. Ayun daw, gumawa ng mabuti, yung mga manampalataya, unto the resurrection of life. And they, that have done evil, unto the resurrection, o i-resurrect them, of damnation. Tanya na? Ngayon, ang kaibahan ng resurrection ng saints, tatlo yan. The body, the soul, and the spirit. Ang resurrection ng unrighteous, dalawa lang. Kaya doon sa Matthew 28, Matthew 10:28, soul and body lang. No, nadadalhin na sa Gehenna. This time, ang nasa Hades, soul lang yan. Ang body ng mayaman, nakalibing, wala sang spirit. Unlike kay Lazarus, nasa Diyos espiritu niya, nasa Hades ang kaluluwa niya, nasa lupa ang katawan niya. Sa resurrection, pagsasamahin uli yun, glorified body. Sa resurrection naman ng wicked, yung katawan niyang nasa Hades, saka yung inilibing, pagsasamahin din yung soul and body, pero ang pupuntahan, Gehenna. Iba ang Greek word, no? Gehenna. Tingnan natin ano yung Gehenna. Ang kaibahan ng Gehenna sa Hades ay ito. Tingnan natin. Sa Mark chapter 9, in the book of Mark chapter 9, ito ang Gehenna. Tingnan natin yan. Mark 9, verse number 43. Nagturo na naman, Panginoon na naman nagtuturo. Kita niyo yung daming turo ng Panginoon sa impyerno. No? Dami. Ang tinutukoy niya rito, hindi na yung Hades. Gehenna. Kanina sa Matthew 10:28, Gehenna din yon. Soul and body. Mark 9:43. And if thy hand offend thee, cut it off. It is better for thee to enter into life maimed than having two hands to go into hell. Ang hell dito ay hindi Hades, Gehenna ito. No? Ang Greek niya. Into the fire that never shall be quenched. Kaya kita nyo kaibahan. Doon sa Hades ng torment pa lang yon, mainit lang. Itong Gehenna, matalagang apoy ito, no? Na hindi namamatay. At bukod sa apoy na hindi namamatay, ano pa sa 44? Where their worm dieth not, at may uod ditong hindi rin namamatay. And the fire that is not quenched. Bakit sa Gehenna may uod? Kasi sa Gehenna may body na. Soul and body in Gehenna. Nag-resurrect na sila dahil dinala na sa Gehenna. Uuudin na yon. Sa Hades, walang uud doon. Kasi soul yun eh. Soul. Hindi mo mauud ang soul ba? Walang body. Ang body nakalibing pa eh. Sa resurrection nila, ayaw na. May uud na. At yung uod ay hindi namamatay. Ibig sabihin, miski tagain mo yung uod, magiging dalawa. Ginawa mong sisig. Oh, dumami. Hindi siya namamatay, miski anong gawin mo sa kanya. No? Pag pumasok sa ilong mo, lalabas sa bibig mo, papasok sa tainga mo, lalabas sa puwit mo. Hindi siya mamamatay, hindi siya kayang patayin ng pantunaw mo.
The worm dieth na. Kaya nakakatakot ang hell. Nakita niyo, no? Yan yun. Yan yung piniprepare ng Diyos. So, nakita niyo ang kaibahan, no? Yung Gehenna na yan, wala pa yan. Wala pa siya. No? Wala pa siya. So, nakita natin, no? Worm that dieth not. Wala pang laman doon. Wala pa yung Gehenna eh. No? Kasi ang unang dadalhin sa Gehenna, ang unang dadalhin diyan, kasi si Satanas, mag-aala Trinity din yan. Mag-aala Trinity din yan. Kasi antay siya lagi siyang gaya eh. Kung merong Christ, may anti-Christ. Di ba? Mag-aala Trinity si Satanas. At din niya. Ngayon, ang unang dadalhin doon sa Gehenna, yung dalawa niya, si Satanas, panghuli eh. No? Yung false prophet, saka yung beast. Yan is Satan, beast, and the false prophet. Tatlo yan. Trinity of devil yan. Kaya ang Diyos Trinity eh. Ginaya niya. Pag-aaral natin dati yung Trinity. Ano yung Trinity? Trinity of God. Ito naman, Trinity ni Satanas. So, gagayahin niya. Tingnan natin ang unang pupunta ng Gehenna. Yung mga namamatay ngayon, yung nga palang tingnan natin pala. Yung Abraham's bosom, wala nang laman ngayon yun. Kasi kinuha ni Kristo nung siya namatay. No? Kinuha niya, inempty niya. Tingnan natin sa Ephesians chapter 2. Inempty niya yun. Okay. Chapter 4. Ephesians chapter 4 in verse number 8. Yeah. Ephesians 4:8. Sabi sa Ephesians 4:8, pangangaral ito ni Apostle Paul. Wherefore he saith, when he ascended up on high, bago daw siya umakyat sa langit, nung siya umakyat, he led captivity captives. May dala-dala siyang captive nung siya umakyat. And gave gifts unto men. Nakita niyo, may dala siyang captive. Sino yung captive na yan? 9. Now that he ascended, nung siya umakyat, what is it? But that he also descended. Bumaba muna siya bago siya umakyat sa langit. Sino yung binabaan niya? First, into the lower parts of the earth. Kaya nga, sinasabi ang Hades daw nasa ilalim ng lupa. Okay. 10. He that descended is the same also that ascended up, far above all heavens, that he might fill all in all. Kaya sa nag-descend, pumunta siya doon sa Hades na pinangaral niya, na pinuntahan ni Lazarus. Kinuha niya ang laman ng Abraham's bosom. Iyan yung ginampanan ng Panginoon. Di ba ang Panginoong Kristo, namatay siya, 3 days and 3 nights siya. Anong ginawa niya sa 3 days and 3 nights? May mga ginawa siya dyan. Pinuntahan niya yan, laman ng Abraham's bosom na yan, para i-empty, kasi namatay na nga siya. Matapos niyang iwisik ang totoong dugo niya sa tabernacle sa langit, nabayaran na ang kasalanan ng mga mananampalataya, pwede na. Kaya napunan niyo nung mamatay ang Panginoong Kristo, sabi niya, it is finished. No? Yung sa templo ng mga Hudyo, meron doong kurtinang makapal na naghihiwalay ng most holy place saka holy place. May napakakapal na kurtina yun. No? Nahati yun mula taas pababa. Hindi mula baba pataas. Ibig sabihin, Diyos ang humati. No? Yung heaven ngayon, ang type ng most holy place, heaven yun. Ibig sabihin, heaven is now open. When Jesus died, makakapasok na. Walang nakakarating sa langit nung Old Testament. Walang nakakarating. Sa Abraham's bosom lahat sila pumupunta. Kasi hindi ka pwedeng pumunta ng langit kasi ang kasalanan mo hindi pa nababayaran ni Kristo. Temporarily, diyan ka muna hanggat hindi ka pa nababayaran. Mag-intay ka. Nung namatay si Kristo, ayan na. Kaya yung captive doon sa Abraham's bosom, dinala niya paitaas. Kaya yung Hades ngayon, dalawa na lang ang compartment. Bali 3 pa rin, pero yung isa doon ay empty. At bago niya in-empty, nag-preach siya doon sa mga sa Tartaro at saka doon sa place of torment. Anong sinasabi niyo, hindi ako dadating?
eto na ako, dumating na ako. Kinuha nyo na sa Abraham's bosom. Sabi, pare-pareho tayo mabubulok, kayo lang mabubulok dyan. Yun ang hope ng mga saints. Nakita natin, no? So, dalawa lang na lang ang laman. Dalawa na lang yan. Okay? Dinala na sa langit. In our time, sabi ni Paul, no? To be absent with the body is to be present with the Lord. Diretso na sa Panginoon. Hindi ka na pupunta ngayon in our time sa Abraham's bosom. Bukas na lang eh. Sa langit na. Kasi nga, namatay ng Panginoon. Nabayaran ang iyong kasalanan. No? Pero yung mga wicked ngayon, doon pa rin. Sa place of torment. Doon pa rin pumupunta. Sorry, sir. Hanggang ngayon, doon pa rin pumupunta. Okay? Kasi saka pa sila dadalhin doon sa Gehenna pag nag-resurrect sila. Matagal ang resurrection nila. No? So maraming pag-aaral. No? Maraming pag-aaral. Tingnan natin ngayon, di wala nang laman yung Abraham's bosom. Wala na siyang laman. Okay? Ang unang dadalhin sa Gehenna, tingnan natin sa Book of Revelation. In the Book of Revelation, chapter 19. Revelation 19. Pag ang Gehenna na place na hell of fire and brimstone ay andyan na, ang unang dadalhin sa kanya ay sa Revelation 19, verse number 19. Verse 19, chapter 19:19. Ito'y Battle of Armageddon. Bumaba ang Panginoon. So the beast, yan yung Antikristo, yung beast. And the kings of the earth, na nagbaback up sa Antikristo, mga kings of the earth, and their armies gathered together to make war against him. Yung him ay si Jesus Christ that sat on the horse, and against his army. Yung saints na galing sa langit, bumaba rin. Pag-aaralan na natin, panibago na naman yun. No? Kasi po, ang pagbabalik ng Panginoon, dalawang klase pa rin. No? May phase 1, may phase 2. Nalilito ang marami dyan. No? Yung phase 1, yan yung resurrection, yung rapture. Hinihintay natin. Yung phase 2, after the tribulation time, babalik pa uli siya. Bababa siya sa lupa talaga. Para maghari siya ng 1,000 years, yun yung millennium. Doon sa rapture, hindi siya bababa. Ang meeting ay air. To meet him in the air. Tapos, akyat ulit sa langit. Hindi siya bababa. Pero dito, ito yung phase 2, bababa talaga siya. Yan yun. Kasama niya yung armies in heaven. Verse 20. And the beast was taken, yung Antikristo. And with him, the false prophet. Kaya Trinity, wala pa si Satanas. No? Yung tatlo ng Trinity, the beast and the false prophet, that wrought miracles. Kaya naniwala sa kanila ang mga tao sa tribulation time kasi nanggawa ng mga milagro. Mag-iingat kayo sa miracle. Si Satanas ay gumagawa din yan. Ayan, no? Kaya nga nadaya nila ang buong mundo because of the miracles that wrought miracles before him, with which he deceived them. Inaya niya. Mga nadaya niya. Yung may mark of the beast. That had received the mark of the beast. Yan yung 666, no? And them that worship him. Yan ang mga nadaya. Ngayon, yung this ay the beast and the false prophet. Yung dalawa yan. These both were cast alive. Kaya alive, may katawan niya. Hindi nakaranas ng kamatayan itong dalawa na to. No? Alive. These both were cast alive into the lake of fire burning with brimstone. Ito yung Gehenna. Kaya sila yung unang ilalagay dyan. No? May uod. Yung mga tao wala pa. Sila ang buena mano riyan. No? Sa Gehenna na yan. Yan din yung Gehenna eh. No? Lake of fire burning with brimstone. Ngayon si Satanas, kailan siya pupunta dyan? Yung Trinity. Dual pa lang yun eh. Yung pangatlo, si Satanas naman, after 1,000 years. Kasi si Satanas, pagdating ng millennium, ikukulong lang, hindi sa Gehenna. Sa susunod na chapter, Revelation chapter 20. Revelation chapter 20. Iba ang pupuntahan muna ni Satanas. Verse 1. And I saw an angel come down from heaven,
having the key of the bottomless pit. Ibig sabihin, bottomless pit, isang pit na walang bottom. And a great chain in his hand. And he laid hold on the dragon. Yes, si Satanas. Yung beast na Antikristo at saka false prophet andoon na sa Gehenna. Si Satanas, eto, that old serpent, eto mga pangalan ni Satanas, ha? Dragon. Kaya mag-iingat tayo sa mga dragon. Type ni Satanas yan. Dragon Ball. Dragon Ball. Old serpent, ahas. Ginagawa pang laruan ng mga ahas, no? Which is the devil and Satan. Yan ang mga pangalan niya, no? And bound him 1,000 years. Nagmimilinyum sa lupa, magre-reign si Jesus Christ dito ng 1,000 years. Si Satanas naman ay ihuhulog sa bottomless pit ng 1,000 years din. Pero yung dalawa na andoon na sa Gehenna. Okay? And cast him into the bottomless pit, and shut him up, and set a seal upon him, that he should deceive the nations no more, till the 1,000 years should be fulfilled. And after that, he must be loosed a little season. After 1,000 years, makakawalan pa siya. Makakadaya pa nga siya sa lupa after 1,000 years. Sa verse 4, okay? Verse number 5, verse number 7, sorry. And when the 1,000 years are expired, kasi di katapusan nyo, 1,000 lang yun. May expire yun. Satan shall be loosed out of his prison. Makakawalan siya. He shall go out to deceive the nations, mandadaya pa rin siya sa mga nations, which are in the four quarters of the earth, Gog and Magog, to gather them together to battle, the number of whom is as the sand of the sea. Marami pa rin siyang madadaya. 9, and they went up on the breadth of the earth, and compassed the camp of the saints about, and the beloved city. And fire came down from God out of heaven, and devoured them. Kaya lang, maiksi lang na panahon yan. Susupukin sila ng Panginoon. Verse 10, and the devil that deceived them, ito na Satanas, was cast into the lake of fire and brimstone. Ilalagay rin siya doon sa Gehenna, na lake of fire and brimstone. Sabi dito, where the beast and the false prophet are. Na naroon na yung beast and false prophet, na nauna ng 1,000 years sa kanya. Di ba? Nauna sa kanya. So, pangatlo si Satanas. Kaya ang unang magiging laman ng Gehenna ay yung beast and false prophet. After 1,000 years, si Satanas. And shall be tormented day and night forever and ever. Na yung mga tao ngayon, susunod after ng Trinity na to. No? Susunod sila. Okay? Ito na yon sa verse 11. Okay. Sa white throne judgment. Medyo masalimuot ang white throne judgment. Ang akala kasi ng marami sa white throne judgment, doon malalaman kung believer ka o unbeliever. Hindi totoo yun. Kasi ang judgment ng mga believer tapos na. Nag-rapture na, no? Nagkaroon na ng Bema judgment. Tapos na ang judgment. Judgment of the nations. Tapos na. Maraming judgment eh. Pag-aaralan natin minsan yung 7 judgments. Ito yan eh. No? Ang natitirang judgment ng Trinity ni Satanas, tapos na. Di ba? Ang natitira nilang judgment, yung mga wicked, yung sinasabing resurrection nila. Yun na lang panghuli. Kaya pagdating sa white throne, ito yung kanilang papel. Verse number 11, and I saw a great white throne, puting trono, and him that sat on it, from whose face the earth and the heaven fled away. And there was found no place for them. Walang haharap na believer dito. Wala nang, puro unbeliever to lang. Itinuturo to ng ilan na dito ro malalamang unbeliever at unbeliever. Hindi totoo. Asan ang unbeliever dyan? Wala naman yan. Puro unbeliever yan. No? Kaya takot na takot sila sa trono ng Panginoon. Eh. Oh. Verse number 12. And I saw the dead. Ito yung mga dead na last na dead. Small and great, stand before God. Tingnan nyo. And the books were open. Dalawang uri ito. Books, plural ha. Books, ilagay ko sa kanan ko yung books. The books were open. And another book, singular, was open. Lagay ko sa kaliwa yung singular book. Yung singular book, which is the book of life. So, andoon yung book of life, andoon yung maraming books. No?
Saan sila hahatulan? And the dead were judged out of those things which were written in the books. Dito sila hinatulan. Hindi sa book of life. Kasi hindi naman nakasulat ang pangalan nila sa book of life. Yung books na yun, in a books of their evil records. Kasi, mga sinungaling yan. Hindi ako nagnakaw. Nakalako sa books eh. Oh. Dahil mong kasinungalingan. Ang dami mong ninakaw. No? Hindi ako promoter. Ayun, no? Nakasulat dyan. No? Oh. Kaya yung record yun, books na yun. Para walang makatanggi. No? Ng kanilang mga kasalanan. Doon sila hinatulan out of the books. Hindi sa book of life. Kaya lang, ba't andoon ang book of life? Why? Tingnan natin kung ba't naroon ang book of life. Which were written in the books according to their works. So yung books pala naglalaban ng kanilang mga works para walang makatanggi. Verse 13. And the sea gave up the dead. Yung mga namatay sa dagat, yung body, andoon lang yan. Kahit can remain, naabo ka, andyan ka lang sa hangin. Kahit nasa dagat yan, ibibigay yan. Ibig sabihin, mimit na uli ang soul and body. Kasi yung namatay sa dagat, body yon. Ang kaluluway nasa Hades, di ba? Ang pinag-aralan kanina. Yung mga namatay sa dagat, gave up the dead which were in it. Okay. Death and hell. Ang hell dito ay Hades. No? Death and hell, yung Hades daw, yung laman ng Hades, na body, ba na soul, no? Delivered up the dead which were in them. Kaya magsasama na uli yung body at saka soul. Resurrection na ito nila. No? Delivered up the dead which are yung nasa dagat at saka yung nasa hell na soul, nag-resurrect na. Kaya body and soul lang yan. No? Sa Gehenna, ipiprepare sila sa Gehenna. Naroon na si Satanas, saka yung false prophet, saka yung beast. No? And they were judged, every man according to their works. 14, and death and hell. Yung hell, Hades na naman yon. Ay sa Hades, naroon na lang yung place of torment at saka yung Tartaro. No? Yung mga fallen angels na doon. Death and hell were cast. Finally, yung laman ng Hades, isasali niya sa mas malaki na Gehenna. Na meron na silang soul and body. Cast into the lake of fire. This is the second death. Kaya naroon ang book of life, sabi sa 15, and whosoever was not found written in the book of life was cast into the lake of fire. Kaya andun ang book of life to prove unto them na wala ang pangalan nila doon. Okay. Marami tayong pag-aaralan. Ba't andoon yung record ng mga tao sa books na plural? Paano yung mga kasalanan ng mga saints? Ba't nawala doon? Binura ng Panginoon yun. Nang tumatay sa cross. Pag-aaralan natin yan, sabi yan. Kaya pag hindi binura ng Panginoon yon, lagot ka. Sama ka doon. Doon na record mo eh. No? Pero pag namatay siya si Kristo, binubura niya yon. Kaya pag binasa na yon, hindi ka sali doon. At pag binura ka doon, ang pangalan mo naman nasa Book of Life. Pag andoon ang record mo sa books, wala ka sa Book of Life. Pag nasa Book of Life ka, wala ka ng record sa books. Kasi binubura ng Panginoon. So, iyan yung mga hell na binabanggit sa Bible. Actually, malawak na pag-aaral. Nga lang, siyempre, sinus-shortcut natin para makita natin yung view. Kung kayo may mga tanong tungkol dyan, hindi naman natin natalaki talaga ng buong buo. Pero iyan na yung halos sa sinasabi ng Bible tungkol po sa hell na yan. Old Testament yan, si all. Pinupuntahan ng pareho, mabuti at masama. Niliwanag ng Panginoon, kaya pala andoon yung mga mabuti, temporary lang kasi hindi pa siya namamatay. Nung siya namatay na, kinuha niya yung laman ng Abraham's bosom. Inempty niya. Dinala niya na sa langit. Kaya ngayon, to be present with the Lord is to be absent with the body. Hindi ka na pupunta doon sa Abraham's bosom. Pag pumunta ka doon,
Walang laman yun. Wala ka sa... Hindi, hindi na malalagyan yun. Sa Panginoon na. Kaya sabi ni Paul, to be absent with the body, is to be present with the Lord. Okay. At yung Hades, walang uod yun, kasi kaluluwa lang yun. Ang may uod yung Gehenna. Sa Gehenna, soul and body na yun. But soul and body in hell. Okay. Kaya, ang resurrection, dalawa din. Resurrection of the righteous, body, soul, and spirit. Soul and body lang. Walang spirit na bumabalik sa Diyos. Ito natin. So, kung may mga tanong kayo tungkol dyan, ay tanong na kay Ibes.